Panibagong bantay bagyo tayo ngayon. Makakaprem natin live si Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Charmaine, good morning. Morning po sa ating lahat. Nasaan na po ngayon itong si Bagyong Verbena? Yes po, no? So, kanina pong madaling araw, huling namataan itong si Tropical Depression Verbena sa layong 330 kilometers. Silangan po yan ng Surigao City, Surigao del Norte. Mabilis po na kumikilos itong si Verbena, no? Malapit na po sa Mindanao. Tiyak na po ba ang landfall nito? Sa ngayon, nakikita natin may chance ng landfall pero may chance din po ng close approach lang dito sa may northeastern part ng Mindanao. And ina-expect natin po yan ay mamayang noon time or hapon na po ngayong araw. Ano-ano pong lugar yung inaasahan na dadaanan o yung hahagupitin nito ni Bagyong Verbena? So, sa nakikita po natin, yung mga areas na direktang pwedeng daanin itong si Bagyong Verbena, as mentioned po dito sa may northeastern part ng Mindanao, maaari pong dumaplis dito sa may southern parts ng Leyte, tapos dito po sa may, kung wala masyadong mga pagbabago po ito sa initial track niya, no? Tapos dito po sa may northern parts ng Cebu, possible din sa northern parts ng Negros Island region. Tapos, tatawid po yan dito sa may parte, possible dito sa may Iloilo City or di kaya naman sa may Aklan. Tapos, maaari po yan na dumaan dito yung last sa may parte ng northern parts ng Palawan bago tuluyang makalabas or makarating ng ating West Philippine Sea. So kung titingnan po natin, halos similar track po sila dun sa dinaanan ni Bagyong Tino. Hanggang kailan po kaya magiging maulan sa mga nasabi ninyong lugar? Sa nakikita po natin ay posible po na magtuloy-tuloy yung mga paulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, especially nga po up until Wednesday, nakikitaan pa rin po natin na may mga paulan pa dito sa may western sections na ng Visayas na kung saan nandito na nga itong si Bagyong Verbena sa may West Philippine Sea. And although pabawasan yung mga paulan dito sa may Visayas, nakikita natin dahil prevailing pa rin yung shear line, hanggang Wednesday po ay marami pa rin mga malalakas na mga paulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ms. Charmaine, ito po, last question, no? Patapos na po yung buwan ng Nobyembre. May inaasahan po ba tayong papasok na sama ng panahon? Yes po, no. So, pagkatapos po nitong si Verbena, yung ating tropical cyclone threat potential, may nakikita po na isang posibleng low pressure area o mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ang covered period po nan ay by weekends up until next week. So, ito po yung titingnan natin kung matutuloy po ulit kasi ang pinapakita niya, similar track po sa dinaan nitong si, or dadaanan nitong si Bagyong Verbena kung sakali. Maraming salamat at magandang umaga po, Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Yes po, maraming salamat. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.